Alam mo, nung bata ako, sobrang dream ko talaga yun. Siyempre lahat naman tayo, pag kayo na-achieve mo na yung dream mo dito, parang the next, kumbaga level, is to try and penetrate, other countries. I did that. I was given the opportunity to Asia, diba? Nag-release ako ng 2 album o 3 album sa Asia. But it was very difficult then. Kasi meron silang, anong tawag sa ganon? Discrimination against Filipinos, which I didn't like. Na-stop talaga ako. I really didn't like it. First of all, ayaw nilang sabihin in any of my interviews, sabihin na Filipino ako. Okay? Ayaw nilang sabihin. Ayaw nilang pasabi ko. Oo. And parati nila ako pinagmumukhang Chinese. Ang sabi nila, Asian lang ako. Ano yun? Ano Asian yun? Ano yun? Tapos, bawal ako magsuot ng cross. Ganyan. Pero, yung mga gano'n, ang daming restriction, tapos parang dinitistahan ako dun sa kind of music na ayoko. So, I got tired of it. Sabi ko, ayoko na. Parang it's not worth it. Kasi parang, sorry, kasi medyo mataas yung pride ko. Medyo mataas yung pride ko. Kasi, feeling ko, mayabang ako dahil marunong akong kumanta. Hindi naman ako kasi, sila marunong kumanta eh. So, tapos hindi sila na, pero, excuse me, ayaw nilang maniwala na marunong akong kumanta or magaling akong kumanta kasi maganda ako. Doon kumanta ako doon. Nandang na sila sa akin na kumakanta ako ng live. Ayaw nilang maniwala na boses ko na pinapakanta nila ako in a cappella para prove to everybody that that's my voice. Anyway, medyo after 3 albums, napagod na ako kasi pag sinasabi sa akin na don't say that you're a Filipino kasi ang ano ba ng Filipinos in Asia are makakatulong, mga gano'n, ang pangit. So di ko parang sa Pilipinas na lang ako, total doon naman parang okay ako, parang music naman ako doon. Bakit ko pagsisiksikan yung sarili ko sa bansa na ayaw naman akong i-acknowledge. Although, in fairness, yung first album ko, naging #1 yun kasi I sang with Jackie Jean. Kung itinuloy ko yun, I would have gotten somewhere. Kaya lang, siguro madami din akong mga paniniwala parang ninulong ko naman. So, I didn't like it. Tapos, I also had the opportunity na mag-try it out naman in the States. I met someone na tutulungan ako na ganyan, na mag-record ng album, and gano'n din, ang dami ng restriction. Ayaw din masabing Pilipino ako. Kasi mukha naman daw akong parang Hispanic. Actually, when I'm wearing makeup, they don't know what I am. Pag magpupunta ako sa mall, kunwari may makeup akong konti, they will always ask me, what are you? Human. Kasi nila alam kung Asian or Hispanic, tapos yung last name ko classmate. So they wanted for me to be in gano'n parang Hispanic na nabubuluhan ako gusto nila tayain yung age ko na gawing 20 lang ako. Yung mga time na parang 30 na yung ako. So paano ko naman na-achieve yung mga gusto na yun na-start ako to? Tapos parang gano'n din, parang ang hirap to penetrate. Kasi feeling ko, para maka-penetrate ka sa stage, you have to live there. Kailangan tumira ka doon. Hindi ko yun kaya, kasi hindi ko yung kaya ko. So I really have to choose. So I decided, again, sabi ko, if I go there, I have this opportunity, I have to start all over again. I have to start from scratch. Eh, syempre, meron akong nakasanayang buhay dito, kumbaga, meron akong na-achieve dito, doon wala pa. So, mag-start na naman ako. So, parang, pagod na ako, tsaka feeling ko masyado na akong matanda sa that. But I always say,
kung may opportunity na, sakali makita ko somewhere at bigyan pa rin ako ng pagkakataon to do something, I would still grab that opportunity. Pero yung talagang, alam mo yun, yung kakarinig ko, hindi na siguro. Parang, it's too late for me now. So,